Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Narito lang po tayo para makapamahagi ng mga salita ng Diyos dito sa ating channel, Liberty in Christ. So, pinauhawa ng aking puso ng anong spirito ang mga bagay na ginawa ng Diyos at gagawin pa ng Diyos. So, dito ating pag-uusapan sa video ito ang tungkol sa nangyari sa ating Panginoon Kristo ayon dito sa Psalms 12 verse 6 na sabi, "The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times." Ang sabi, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa na makapitong dinalisay. Ang title po ng ating pag-uusapan sa video natin na ito ay yung mula sa sinapupunan hanggang sa pusok ng lupa. Dumaan sa 7 proseso ang ating Panginoong Kristo upang dalisayin, upang siya ay maging karapat-dapat na maging tagapagligtas, upang siya ay maging karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos na buhay, upang siya ay karapat-dapat maupo sa trono ng Ama, upang siya ay maging karapat-dapat na pagkalooban ng kapangyarihan at kapamalaan sa langit at sa lupa. Kaya dito, makikita natin dito na ang mga salita ng Panginoon ay dalisay na salita, gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa na makapitong dinalisay. So, kailangan ba talaga ang pagdalisay sa ating Panginoon upang siya ay maging karapat-dapat sa Ama, sa mga bagay na pagkakatiwala ng Ama sa Kanya? So dito ating alamin ay dito sa Daniel. Makikita natin dito sa Daniel yung sinalita ng lingkod ng Diyos na si Daniel. Ang sabi niya dito sa Daniel chapter 12 verse 10. Sabi dito, "The money shall be purified and made white and tried. But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand." So ito yung pinakamahalaga na dapat pala natin maunawa. Na marami ang dadalisayin para maging puti at may iba naman sumusubok sa pagdadalisay na ito ng Diyos sa tao. Paano ang Panginoon ay dumaan sa 7 proseso ng pagdalisay sa Kanya ng Ama sa iba't ibang sitwasyon para mapatunayan siya ay karapat-dapat na magmana ng kaharian ng Diyos Ama. Dumaan siya sa proseso mula sa sinapupunan ni Maria. Naroon na yung proseso para siya dalisayin. Ano ang unang proseso? Siya ay nasa sinapupunan pa lang, gusto siyang tanggihan ni Joseph. Naroon na kagad yung palabanan sa spirit of rejection, yung pagdatwa, ayaw tanggapin sana ni Joseph kung wala ang lingkod ng Diyos na nanghel na nagsabi kay Joseph na ang bibi na yun na nasa loob ang sinapupunan ni Maria ay mula sa Holy Spirit. So doon pa lang pinakita na ng Diyos kung paano dinalisay ang ating Panginoon hanggang sa kamatayan, hanggang sa puso ng lupa. Yung heart of the earth ay makikita natin ito sa Matthew 12:40.
na may nagtanong, nabigyan sila ng palatandaan galing sa langit. Nasagot ng ating Panginoon sa Mateo 12:40, walang ibang palatandaan na ibibigay sa henerasyon ito, kundi ang palatandaan ni Jonas. Kung paano si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng balina sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao, mapapasa puso ng lupa 3 araw at 3 gabi. Yan ay ayon sa Mateo 12:40. Kaya dito makikita natin na dito, marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masasama ay gagawa ng kasamaan na may kasamaan. At wala sa masama ang makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga makakaunawa. Anong dapat natin maunawaan? Na kung paano ang Panginoon sa Kristo ay dumaan sa proseso ng pagdalisay ng Ama sa Kanya, tayo man din ay kinakailangan dumaan sa pagdalisay sa proseso ng ating Panginoon sa Kristo. Yan ang dapat nating malaman. Alam mo na ba ito, kaibigan, na kailangan dumaan tayo sa proseso ng pagdalisay ng Diyos sa ating buhay bago tayo maging karapat-dapat sa kaharian ng langit? Para sa karamihan, ang paghahanda patungong langit, paghahanda ng pagpasok sa langit ay sumama sa grupo na nagpapahayag na sila ay patungong langit. Ang tanong, dumaan ba sa tamang proseso ayon sa proseso na ginawa ng Ama? At ang proseso na inilatag ng ating Panginoon sa Kristo na ang cross. Pasanin ang cross sa likuran ng sarili, sumunod sa Kanya. Pinabigat. Ngunit kung tayo ay tinawag ng Diyos, dadaan tayo sa prosesong ito at ito'y mararanasan mo na alam mo na kung binadaala ka ng Diyos sa prosesong ito, na dumanas ka ng mga pagsubok mula pa lang sa pakikinig, una pa lang, bago ka pa lang nag-burn again, sa pakikinig mo pa lang, bago ka makinig, meron na yung argumento, huwag kang pumunta dyan, halimbawa sa mga krusada. Sa pangangaral ng mga salita ng Diyos, naroon yung labanan agad. Huwag kang pumunta roon. Mga burn again yan. So doon pa lang makikita, kapag naranasan mo to, naroon pa lang sa sitwasyon na yun na nais kang pigilan ng sino man, ngunit nakarating ka, yun ang ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, bago pa lang doon pa lang sinapupunan ni Maria, pinipigilan na siya na lumaki na may kigilalanin bilang Ama. So dito, makikita natin yung spirit of rejection, spirit of denying, naroon na. Simula pa lang. So ganun din ang buhay ng isang Kristiyano. Kapag ikaw ay sumunod na makinig sa salita ng Diyos na magdadala sa iyo sa kaligtasan, mayroong haharang. Yan ang unang proseso. Pangalawa, yung proseso na nang siya ipanganak na, narito naman si Herodes. Gustong patayin yung kasikilang palang sanggol. At dito papasok ang tinatawag na persecution. Kung gusto mong dumalo sa gawain, pinipigilan ka ng magulang, kapatid o kamag-anak. Huwag kang pumunta dyan, hindi ang relihiyon natin. Sa ganyan, kapag naranasan mo ito, naranasan mo rin ang proseso na sinasabi ng salita ng Diyos. Nadadaan tayo sa proseso tulad ng pagdalisay ng Ama sa ating Panginoon Jesus. So dito makikita natin na kung inyong babasahin ang mga nangyari sa ating Panginoong Kristo, kaya nga sabi dito, many shall be purified. So yung mga handang sumunod para maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, para sa kaharian at pagharian ng ating Panginoon, ay dadaan sa prosesong ito at kailangan nating malaman narito aking Diyos at aking Panginoon. Handang magpadalisay, handang magpalinis, handang sumunod upang ako'y maging karapat-dapat sa iyong kaharian. So, kinakailangan natin makita ang mga bagay nito
baka umaasa tayo na tayo ay patungong langit. Patulad tayo sa inanyayahan sa kasal ng kordero. Sapagkat ang bawat reliyon ay nag-aanyayin patungong langit. Ang tanong, nakadamit puti ba tayo? Nakadamit pangkasal ba tayo? Nakadumaan ba tayo sa proseso ng pagdalisay ng Diyos sa ating buhay? Kung hindi, isa lang ang mangyari. Tatuwa tayo ng Panginoon at papalabasin tayo doon sa kalipunan ng mga naghihintay na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang video natin ay nagpapahayag ng sabi, many shall be purified. So marami ang handang tumanggap upang sila ay dalisayin at marami rin naman yung nagsubok. Yung nasa proseso pa. So marami sa atin. Ang Diyos ay totoong Diyos. Ang Diyos ay hindi kwento. Ang Diyos ay hindi titik. Ang Diyos ay katotohanan. Naranasan ba natin ang Diyos? Ang mga palatandaan na buhay ang Diyos, halimbawa, alalahanin ko na meron akong nanay, meron akong mama. Ngunit yung mama ko na yun, matagal nang patay. Wala na siya dito sa mundo ng mga taong buhay. Pero alam ko may mama ako. Ang ibig sabihin, hindi ko na maririnig ang kanyang tinig, hindi ko na madadama ang kanyang presensya, hindi ko na madadama yung kanyang pagmamahal dahil siya ay patay na. At ang Diyos ay hindi ganun. Ang ating Panginoong Diyos ay namatay sa cross at muling nabuhay. Ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay buhay na Diyos. Kaya ang karanasan na naranasan ng mga alagad niya at ang karanasan ng mga karanasan ng kasalukuyang sumasampalataya sa Panginoong Diyos ay hindi nagbabago. O paano naaalala ko ang aking ina, pero never ko nang marinig ang kanyang boses. Pero sa Diyos iba, maririnig natin ang kanyang tinig, madadama natin ang kanyang presensya, madadama natin ang kanyang pag-comfort kapag tayo ay dinadala niya doon sa proseso ng pagdalisay sa ating mga buhay. Kaya nga, dito napakahalaga sapagkat kapag tayo ay namumuhay sa kasamaan, namumuhay tayo sa kasalanan, hindi natin ito maunawaan na mayroon palang pagdadalisay na pagdadaanan ng tao simula pa lang sa sinapupunan hanggang sa puso ng lupa. So hindi pinigilan at hindi napigil ng puso ng lupa ang ating Diyos, kundi siya'y ibinalik sa land of the living, sinasabi ng Bible, yung lupain ng mga buhay. So dito makikita natin na nais ng Diyos na tayo ay palalahanan. Nais ng Diyos na ipaunawa sa atin. Nais ng Diyos na ipabatid sa atin, ipaalam sa atin na kinakailangan ang salitang ito ng Awit 12 verse 6. The words of the Lord are pure words, a silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Sapagkat marami ang sabi dito ni Daniel, na nakita ni Daniel, marami ang magpapakalinis. So, paano tayo magpapakalinis? Nalaman mo na ba ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Kristo na tumigi sa krus sa Kalbaryo? Nalaman mo na ba na ang power ng dugo na ito kapag ipahayag natin, kapag sinampalatayan na natin, may kapangyarihan na mag-alis at maglinis sa lahat ng karumihan ng ating buhay? Kaya dito makikita natin na ang magpapalinis at ang magpapaputi sa kanyang sarili, kailangan siyang palataya
ang Panginoong Sus hindi lang namatay sa krus, kundi sa krus tumigis ang kanyang banal na dugo. At ito ang sinasabi sa John chapter 1. 1 John chapter 1, John chapter 1 verse 7. Ngunit kung tayo ay magsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang anak sa lahat ng kasalanan. So yung paglilinis, pagdadalisay sa buhay ng isang tao para mawala ang bisyo, alak, sugal, sigarilyo at kung ano pa, alisin yan at lilinisin niya ng Diyos sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Pero ang kapangyarihan ng dugo ito ay hindi magkakaroon ng epekto kung hindi mo hihingin. Kaya nga kailangan natin dumaan sa proseso. At ang proseso na ito, kailangan natin sabihin, sumasampalataya ako o Diyos sa dugo ng iyong bugtong na nakatumigil sa bundok ng Kalbaryo. Na ayon sa katotohanan ng iyong salita na sinasabi, sumasampalataya ako, gawin mo sa akin na ang dugo na ito ay mag-alis sa akin sa lahat ng mga bagay na ito. Sa ganung kaparaanan, ang paglilinis at ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sapagkat sa pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. So dito, kapag ikay sumampalataya at sasabihin mong ang dugo mo, Panginoong Diyos, ang maglilinis sa akin sa lahat ng aking karamihan, makikita mo unti-unti mawawala ang kapangyarihan at bisa ng kasalanan dahil sa dugo ng ating Panginoon. So dito makikita natin na kapag sinubok mo, mararanasan mo ang Diyos. Ang Diyos ay totoo. Jeremiah chapter 10 verse 10, ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay naghahari magpakailanman. Jeremiah chapter 10 verse 10. Sabi dito, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ay buhay na Diyos at walang hanggang hari. Dito mga kaibigan, pinababatid ng Diyos. Nais mo ba mapasama sa proseso na ginawa ng Ama para sa kanyang anak at ang proseso na ginagawa ng ating Panginoong Hesus para tayo maging katulad sa kanya kung tayo ay maging karapat-dapat sa karya ng Diyos. So dito ang pinakikita na kinakailangan ay sa Hebreo. It was therefore necessary that the patterns of things in the heaven should be purified. Kasi Jesus, ang pattern. Kung paano sa lumang tipan, ang makapaglilinis ng tao sa harapan ng Diyos ay ang dugo ng tupa at ng kordero na inihandog sa dambana ng Diyos sa lumang tipan. Pero sa kasalukuyang panahon, sa sitwasyon natin, sa panahon natin, sa kasalukuyan, kapag in-apply natin ang dugo ng ating Panginoon sapagkat sinasabi sa Hebrews 9:23, it was therefore necessary, ito'y kinakailangan na ang mga pattern, mga bagay ng langit sa paglilinis ay may kasamang dakilang pangako. Ito'y sa ating Panginoon Kristo. So dito, makikita natin na kapag sumunod tayo, mampalataya tayo sa mga salita ng Diyos, ang kailangan lang natin magbasa ng salita ng Diyos para tayo ay maging purified, maging holy, maging banal sa paningin ng Diyos. Sa araw na yun, makikita natin ang Diyos. Kaya sabi, blessed are the pure in heart, for we shall see God. So dito makikita natin na
Sa paglilinis nito ng Diyos para maging dalisay, may pinahayag Panginoong Diyos sa Revelation chapter ito. Revelation 22 verse 11. Sabi ng Panginoong Diyos dito, ito, sabi niya, ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi magpapakarumi pa. Ang matuwid, magpapamatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Diyos dito? Pag sinabi mong, Panginoon, gawin mo akong matuwid sa iyong harapan, magiging matuwid ka. Dahil ang Diyos ang gagawa, paano ka ituwid? Pag sinabi mong, Panginoon, gawin mo akong banal, magiging banal ka. Dahil ang banal na Diyos ang magpapabanal sa iyo sa proseso at kaparaanan ayon sa kanyang kalooban. Ngunit kung ikaw ay liko at mananatili kang liko dahil hindi mo alam ang proseso paano ka maging matuwid, magiging liko ka. Kaya sabi ng Panginoon, ang liko ay magpakaliko. Dahil ito yung karakter ng isang tao na ayaw makinig sa tinig ng Diyos. Ito yung karakter ng tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw hanapin ang mukha ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos, siya ay magiging liko. Magpapakaliko ka. Sapagkat ayaw niyang kilalanin ang Diyos. Ayaw niyang hanapin ang mukha at presensya ng Diyos. Siya ay magiging liko. At ang magiging marumi, sabi dito ng Panginoon, at ang marami ay magpakarami pa. Sapagkat hindi nga nila alam ang proseso kung paano maging malinis sa harapan ng Diyos. Kaya nga ang plano at layunin ng Diyos sa video natin ito ay upang buksan yung ating spiritual na unawa. Paano tayo ituwid ng Diyos? Paano tayo linisin ng Diyos? Sapagkat ang Panginoong Kristo ay dumaan sa proseso ayon sa kalooban ng Ama kung paano sinubok at dinalisay ang ating Panginoon ng makapitong bisis mula sa sinapupunan hanggang sa puso ng lupa. Tayo man ay may daan ng proseso sa ating Panginoon. Paano tayo maging matuwid? Paano tayo maging banal? Paano tayo maging malinis? Kaya sabi ng Panginoon dito, ang matuwid ay magpakatuwid pa. So, ibig sabihin, once na malaman mo kung paano maging matuwid ang tao at manatili kang tuwid sa paningin ng Diyos. Kung ikaw ay naging banal, magiging banal at magpapagabanal sapagkat ang Diyos ay banal. So dito, makikita natin na anong buhay meron tayo na nakikita ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Kaibigan, kailangan dumaan natin sa proseso ng pagdalisay na tulad ng pagdalisay ng Ama sa kanyang mundong anak. Mula sa sinapupunan ni Maria hanggang sa puso ng lupa. Tungo sa pagkabuhay na muli. Tungo sa pagkakisaran malubok sa kanya. So dito, ang mga salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin. Sabi dito sa 1 Pedro, seeing that you have purified your souls in obeying the truth. Now, dito. Kapag binabasa natin, narinig natin ang katotohanan at hindi tayo sumunod, hindi ka ma-purify, hindi ka maging dalisay, hindi ka malilinis. Kinakailangan ang pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi niya dito sa 1 Peter chapter 1 verse 2 dito, seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto love. So dito makikita natin na kinakailangan dumaan tayo sa proseso. Kailangan natin sumampalataya, kailangan natin makinig, sumampalataya at sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Doon tayo ibibilang ng Diyos na matuwid, na nagpapakatuwid,
banal na nagpapakabanal pa. Ngunit ang liko ay mananatiling liko at ang marumi ay mananatiling marumi hanggat hindi mo nalalaman na ang Diyos pala ay may proseso paano ka ituwid. Ang Diyos ay may proseso paano ka linisin at kung ayaw mo pakinggan ang mga bagay na ito, mananatili kang liko at mananatili kang marumi at kahatulan ng Diyos ang lahat ayon sa ating mga. So dito makikita natin na ang salita ng Diyos kaya nga ng Panginoon Jesus ay dumaan siya sa proseso ng pagdalisay ng 7 bisis. Sa Revelation, sa bawat pagdalisay ng Ama ay may reward. Kapag dinalisay tayo ng Diyos at pinayagan nating dalisayin tayo ng ating Panginoon, meron tayong reward na revelation. So dito, na ang Panginoong Diyos sa unang bahagi, nang siya ay pinalisay doon pa lang sa sinapupunan, ano ang tinanggap? Ano ang reward niya? Blessing. Ano ang blessing? Maging pagpapala siya sa lahat ng tao na makasumpong sa kanya. Una siya naging pagpapala sa panahon na siya nagpahayag sa Israel at sa mga karatig lugar. Anong pagpapala yun? Lahat ng may karamdaman, lahat ng mga inalihan ng Diablo, lahat ng may karamdaman, anumang uri ng karamdaman, ay gumaling. Yung blessing ng ating Panginoon na kanyang natanggap nang siya ay dumaan sa proseso ng pagdalisay mula pa lang sa sinapupunan. At ang sunod is karangalan. Naroon yung pagpaparangal sa kanya sa mga dakilang bagay na ginawa ng Holy Spirit sa buhay niya. So dito makikita natin yung the 7 revelation, the victory of Jesus sa bawat proseso na ginawa ng Ama sa kanya. So tayo man din, tatanggap tayo ng 7 revelation kapag nagtagumpay ang Holy Spirit sa ating buhay. Ang 7 blessing o 7 revelation tinanggap ng ating Panginoon Jesus ayon sa Revelation chapter 4 and chapter 5. Sabi, blessing, honor, glory, power, riches, wisdom, and strength. Ito yung 7 bagay na dapat natin malaman na yung spiritual blessing darating sa atin. Pasensya ng Diyos, karunungan, kaalaman. Pagkaalam sa mga bagay ng langit, pagkaalam sa mga bagay ng Diyos, pagkaalam sa kalooban ng Diyos. So ito yung mga bagay na kinakailangan natin malaman. Yung video natin ito, kaibigan ko, ikaw ay napagpala sa mga katotohanan na aking ibinahagi sa inyo. Kung ikaw ay hindi pa subscribe, please subscribe. Pindutin ang notification bell upang ikaw ay maging updated. Pindutin ang bell all upang ikaw ay maging updated lagi sa bawat video natin i-upload. Video na sa pamagitan ng ating Panginoon magiging matuwid tayo. Sa pamagitan ng ating Panginoon magiging banal tayo. Sa pamagitan ng ating Panginoon magiging malinis tayo sa harapan ng Diyos na kung dumaan tayo sa proseso ng pagdalisay ng kaayon sa kalooban ng Ama sa kalooban ng ating Panginoon. Ayon sa proseso at pattern na binigay niya sa atin, tayo naman din ay dadalisayin upang maging handa sa araw na yun ng huling tunog ng trumpeta ng Diyos. Kaibigan, subscribe na po. Salamat sa iyong panonood ng video natin. Sa Diyos ang pagpapalay.